I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. But anyway guys, no, i-updates po natin ito at i-upload ko ito kasi importante ito, no? Dahil sabi po dito, BP Duterte kailangan harapin ang impeachment case. Ayan. Bakit? Ito, 66% sang-ayon. Means ang taong bayan. Majority po 'yan, no? Well, anyway, shout out sa inyo mga best Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Hello po. Today is July 16, 2025. Oh, ang di sang-ayon ilan? 19%. Undecided 50%. Oh, pag yung 50% 'yan ay pumayag, kailangan naman talagang maituloy. 'Di ba? O yung di sang-ayon, yun lang ang mga DDS ang ayaw, mga kababayan. Hindi, importante lang din naman talaga yan. Kailangan matuloy. Kasi dito po natin malalaman na kung totoo lahat ng aligasyon laban sa kay Sara Duterte. At kailangan din niyang harapin, no? At sagutin ang lahat ng mga akusa sa kanya. At ipaliwanag niya, nasaan na ba ang mga ginastos niyang pera. Bakit hindi niya ipiniliwanag noong nagkaroon ng hearing dyan po sa House Committee. O, sabi nga ni Congressman Chowa, mga kababayan, kung ito ay piniliwanag sana ni Sara Duterte mula umpisa pa lamang ng hearing, hindi na sana maabot ang ganitong, ang ganitong issue or impeachment. Nga. So, malinaw po sa atin lahat, kahit ako, magkalye sorbe man ako, ganun at ganun din ang resulta ng sorbe ko, mga kababayan. Totoo yun. O yan malinaw po yan sa atin lahat na kailangan po matuloy ang impeachment. 66% sang-ayon ang majority. Except lang ang DDS kasi ayaw nila dahil alam na nila So, dahil dito mga best, ayan para kumpleto detalyado, sabi po ng News 5, agay, one day I think, nung 14, July 14 ito, ngayon ko lang nakita, pulso sa BP Duterte impeachment. Nasa 66% ng mga Pinoy ang nagsabing dapat harapin ni Vice President Sara Duterte ang kanyang impeachment case laban para masagot ang mga aligasyon ng korupsyon laban sa kanya base sa Social Weather Social Station SWS survey. Ito mismo SWS guys ang alam ko maka Duterte ito, pero tingnan nyo naman medyo may ngayon tumama ngayon si si SWS ayan, kita nyo. Nasa 15% naman ang undecided and 19% naman ang total dito. Yan po yung mga DDS na yan. Economission ng Starbase Group. Ang survey isinagawa ito noong June 25, 29, 2025 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 respondent. Ayan mga bes. Kahit ako magkalyo survey, ganun din ang resulta, baka mas mataas pa. Mga kababayan. Actually, sabi po ni Senator Lacson ito. Sabi niya po dito, binalaan ni Senator Ping Lacson ang kanyang mga kasamahan sa Senado laban sa pagbasura ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa pagbubukas ng 20 Congress. Sabi ko na nga ba matutuloy at matutuloy yan 20 Congress. Di ba? BP impeachment jurisdiction a gentle caution to senior judge of the impeachment court. We should leave the filing of all motion and pleadings to the prosecution and defense team, sabi ni Lacson sa kanyang Facebook post. Ito ay matapos sabihin ni Senator Ronald Bato de la Rosa na kilalang akaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na maghain na siya ng motion sa mataas na kapulungan upang ibasura ang impeachment complaint laban kay BP Sara sa pagbubukas ng 20 Congress sa Hulyo 29.
Ang tanong, 'di ba? Kung wala kang tinatago, ba't kailangan pa ito gumawa si ano tawag dito? Ito si Senator Bato? Oh, bakit maghain pa siya ng motion sa mataas na kapulungan? Kung walang tinatago, bakit kailangan niya po maghain ng ganun? 'Di ba? Oh, kung talagang malinis, ang pamumuno ni Sara Duterte na walang bahid na korupsyon, o, 'di ba? Sabihin ko na lang ganun kasi walang explanation kasi pag sa akin kasi nakikita ko parang pag hindi mo in-explain yung mga ganyang akusa sa iyo, parang sign of corruption. Kaya nasabi ko 'yan. Ngayon, 'di ba mas maganda kung harapin niya yung impeachment. At nang sa ganun, malaman ng taong bayan na may na panindigan niya yung sinasabi niya na wala naman talagang corrupt, kung walang korupsyon na nangyayari. 'Di ba? Kasi mga kababayan, dito mo kasi malalaman no? Na itong aligasyon sa kanya talagang malakas ang ebidensya. Alam po natin nagkaroon ng hearing diyan sa House So I don't think gawa-gawa lang 'yun. Imposible naman. Yung COA na nga nagsabi parang ano 'yun? Unclear pa. So kailangan niya harapin. 'Di ba? Ipaglaban niya yung sarili niya. Kung talagang matapang siya. Kung wala siyang ginawang anomalya, sayang ang pagkaabogado niya, itayo niya yung sarili niya. Ipaglaban niya sa harapan ng mga prosecutors na malinis ang pagkatao niya. Maganda nga yan Hindi naman porque maituloy ang impeachment akusahan ka kagandi. 'Di ba? Idadaan pa yan sa mga ebidensya kung talagang yung ebidensya talagang malakas. 'Di ba? Pag malakas, siyempre, matibay yung ebidensya, natural. Convict. 'Di ba? Tuloy. Sabi pa po dito, mga kababayan, sa panayam ng radyo DWIC nitong Sabado, Hulyo 12, ayan. Sinabi ni Senate Impeachment Court spokesperson Reginald Tungkol na inasahan niyang magkakaroon ng mainitang argumento ang mga senador dahil sa plano ni Senator Bato na questionin ang jurisdiksyon ng mataas na kapulungan sa impeachment case na unang inihain ng Kamara. Ay, ewan ko ito si Senator Bato. Bakit? Ikaw, Senator Bato, ano bang kinatatakutan mo? Bakit ayaw mo matuloy? Kung walang tinatago si Sara Duterte, di hayaan nyo na harapin niya. Huwag ka na maghain-hain ng motion. Ikaw naman, ito talaga si Batorne, feeling Batorne. Hayaan mo na matuloy impeachment para malaman ang buong katotohanan. Ikaw naman, di ba? Kasi ang impeachment, guys, alam ko lahat dito makakalkal Ay, ewan ko na lang. Talagang pinoprotektahan nyo si Sara Duterte. Ako, sa nakikita ko, makonvict man yan o hindi makonvict, tatakbo sa pagkapangulo yan 2028. I don't think mananalo yan. Maniwala kayo sa akin, guys. Tanda nyo itong sinabi ko. Hindi po mananalo yan. Kaya wag na kayong umaasa pa. In your dreams, ika nga, no? Hindi mananalo yan. God will not allow her for the next leader in this country. Yan ang pakatandaan nyo. Dahil alam ng Panginoon, nakikita kung ano ang pagkatao ni Sara Duterte. Di ba? Tayo nga nakikita natin napakatoxic yung pag-uugali niya. Tingnan niyo naman the way na magsalita siya. Sinisiraan niya si Pangulong Marcos Jr. Kung anong pinagsasabi niya sa Pangulo, bantaan niya pa, napapatayin through her hitman. So do you think ang Diyos, ang ating mahal na Panginoon ay allowed niya yan na mamumuno? Siyempre hindi. I-allow lang ng Panginoon kung yung hangarin niya ay maganda para sa taong bayan. Tingnan nyo naman ngayon, saan na naman siya pumunta? Nasa dahik, after dahik, South Korea. Baka after South Korea, sa Japan na naman, kung saan-saan na naman, di ba? Ngayon lang tayo nagkakaroon ng BP na ganyan. Ewan ko ba, ano ba nangyari sa kanya? Sabi ko nga, si Sara Duterte, pag tatakbo yan, hindi yan para sa taong bayan, tatakbo yan para gumanti. Pero hindi siya magtatagumpay sa ganti niya. Maniwala kayo. Kasi ang makakalaban niya, guys, ang taong bayan dito
Oh, I don't think ang majority ng mamamayang Pilipino eh papayagan siya na uupo sa Malacanang. Of course, hindi. Eh meron ng kumbaga may leak na sa pamumuno ng kanyang ama. Eh ngayon na lang pinakita niyang totoo niyang ugali, 'di ba? So gusto niyo ganun ng presidente? Balik na naman tayo sa nganga. Oh, pulilat na naman tayo. Okay lang kung kasing talino ni PBBM, maparaan, madiskarte, okay lang sana. Kaso lang sabi ni Atty. Gadon, immature, lack of experience, walang alam. Kailangan niya pang mag-aral paano mamumuno ng isang bansa. Kung i-compare mo naman kay Secretary Gibo at saka kay Speaker Martin, ang layo. Sobrang layo. Babae. Ay, wag tayo. Ako babae ako pero ayoko ng babaeng presidente, oy. Hindi maganda. Dalawang babae ang naging presidente ng Pilipinas. May nangyari ba? Walis. Nawalis lahat. Nako. Mahirap pagsalita. But anyway, mga kababayan, kayo na. So, yan si Senator Lacson na mismo na nagsabi ayan ayan sabi ng People's Tonight. Ping sa senators, di natin trabaho mag-dismiss ng impeachment case. Our job is to listen to their arguments and counter arguments and make a ruling. Sabi ni Senator Panfilo Ping Lacson. Even sa mga ibang senador, si Senator Gatchalian, sabi niya kailangan matuloy ang impeachment para nang sa ganon malaman ang katotohanan. 'Di ba? Ganun lang kasimple. Ewan ko ba dito sa ibang senador, bakit masyado nila protektahan ito si Sara Duterte. Huwag kayo masyadong assuming mga senadors na maka Duterte. Masyado kayong assuming. Nasabi niyo malakas si Sara sa 2028, hoy. Ang mga Pilipino ngayon matatalino na. Matatalino lahat na may cellphone, lalo na ngayon may pre-wifi sa mga liblib na lugar. Kawawa kayo. Hindi naman nanalo yung mga yan. Tandaan nyo yung mga pagmumukha na yan, mga kababayan. Tandaan nyo yan. Wag na natin iboto. Ang iboto natin, yun talaga nakakatulong sa mamayang Pilipino. Pero itong mga tao na ito, na wala na lang ginawa, kundi puro Duterte ng Duterte. Nakafocus na lang sila sa mga Duterte. Hindi sila nakafocus sa mamayang Pilipino, pangangailangan ng mga nasasakupan nila. Hay, Sus Maria Joseph. Di ba? Puro Duterte lang na ng Duterte. Makita mo sa susunod, puro Duterte na lang ang issue. Buti pa si Pangulong Marcos Jr. Hindi niya na pinapansin itong mga Duterte. Nakafocus na lang sa kanyang trabaho. Kaya maraming mga magagandang programa na i-upload natin, na ipakita natin sa social media. Alam po nyo yan. Agay. Buti pa. Ito si PBBM talaga. Masipag. Araw-araw nagtatrabaho. Kung saan sulok lang ng Pilipinas mo, makikita na naman. Ganun dapat ang leader. Masipag. Hindi yung pulpul. Diba? Mahalin natin ang Pilipinas. Kaso lang, ibang minahal. Diba? Ang minahal nila, isang pamilya, di kayo naloka. Ang nakakasad lang dito kasi, mismo kapatid na si Senator Amy Marcos, mas kinakampihan niya ang mga Duterte kaysa sa sarili niyang kapatid. Ito yung nakakalungkot sa mga Marcos loyalists Nakakadismaya. Sa totoo lang. Ewan ko lang, no? Ay, sus, nako. Senator Amy, hindi mo lang nakikita ang effort ng kapatid mo. Samantalang ikaw, bunganga mo, talo mo pa yung puwit ng manok, hindi kayo naloka. Di ba? Pati ba naman yung issue ni FL, pinapalaki nyo na puro fake news lang palang pinagagawa nyo. Kung ang source nyo ay si Mahar Luka-Luka, ewan ko lang sa inyo, mga utak bulinaw talaga itong mga to So yun guys, ang aking pinaka-latest updates. See you again on my next upload. Bye. Yan babus. God bless Philippines.